funds patungkol sa mga paggastos. Akala ko ba gusto niya ng bloodbath? At akala ko ba, sabi niya, sasagutin daw niya ang lahat sa tamang forum. My God, mga kaibigan, binibigyan na siya ng tamang forum. Yung budget hearing, yun ang pinakatamang forum para sagutin niya ang lahat ng katanungan sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Ba? So makapal ang mukha. Kaya mga kaibigan kudos kay Speaker Martin Romualdez dahil talagang siya ay maayos na tao, matinong tao, at talagang may delikadesa. Hindi siya katulad kay Sara Duterte na walang delikadesa, na nakuha pa niyang isa-isahin ang napakarami ng trip sa ibang bansa, at hindi man lang siya nahiya na sabihin na ganun nga, na gumastos nga ang gobyerno sa kanyang security. Ang kapal ng mukha, hindi tinatablan si Sara Duterte. So, sobrang kakapalan ng kanyang mukha. No? So mga kaibigan, ito bukas, alas 3 ng hapon ay magsesesyon ang House of the Representatives. At inaasahan po mga kaibigan na si Speaker Martin Romualdez ay magre-resign na bukas, So bukas po ang kanyang huling speech, doon sa plenary as a Speaker of the House. Pero mga kaibigan, nag-pray pa ako na kung pwede lang sana hindi matuloy, kasi alam naman natin mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ang first line of defense, ni PBBM. Na kaya po si PBBM ay hindi nagagawan ng masasama, ng itong mga DDS na to para ipa-impeach, para gawa ng gawa-gawa mga kwento, tapos ipa-impeach, kasi nandyan po si Speaker Martin Romualdez, ang kanyang tagapagtanggol. So ngayon po, na iba na po ang magiging speaker natin, mga kaibigan, ay vulnerable na po si PBBM, lalong-lalo na nababalita na itong papalit na taga Isabela na si D yung apelyado, ay bata daw ni Senator Amy. So alam naman natin si Amy, di ba? Ang gusto ni Amy ay ipa-impeach si PBBM. Ang gusto ni Amy ay matanggal si PBBM sa pagkapangulo. So mga kaibigan, ito ngayon ang magiging problema natin. Kasi magiging vulnerable na po si PBBM sa mga impeachment, at baka kamukat-mukat mo si PBBM pa ang ma-impeach. Diba? So mga kaibigan, hindi po natin alam, mga guys, kung anong mangyayari in the future. Wala po tayong alam, pwede pong mabago ang sitwasyon, mga kaibigan. Lalong-lalo na ngayon na aalis na po at magre-resign na po si Speaker Martin Romualdez. At mga kaibigan, pwedeng-pwede pong mangyari yan, nasampahan ng impeachment si PBBM, at pwedeng-pwede pong gapangin ni Amy ang House of the Representatives dahil nababalita na yung magiging bagong speaker ay bata daw ni Amy. So pag-pray na lang natin mga kaibigan na hindi po magtagumpay itong mga DDS sa kanilang gagawin. Ipag-pray na lang po natin na hindi po sila magtagumpay, Dahil alam po natin guys, na ang Pangulo natin, ang gusto lang ng Pangulo natin ay talagang mangyari, yung malinis ang gobyerno. Kaya mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, bukas po ay aasahan natin na magre-resign. Out of delicadeza. Dahil siya ay dinadamay. Take note mga kaibigan, take note, idinadamay pa lang siya. Ni walang ebidensya, pero magre-resign na siya. Kasi gusto niya na maging patas ang investigasyon. Samantalang si Sara Duterte, nandiyan ang gabundok na ebidensya ng pagnanakaw. Si Sara Duterte, gabundok na ebidensya ng pangangawat ng kwarta, kawatan. Pero hanggang ngayon, Vice President pa rin. Makapal ang mukha, ang
kapal na mukha. Napansin niyo ba yung itsura ni Sara Duterte sa House of the Representatives? Nananaba yung mukha niya, ang kapal-kapal. Pagkatapos, yung mukha niya nagkakaroon ng mga tigidig-tigidig, nagiging bako-bako. Dahil karma yan sa kanya. Tapos yung katawan niya, ang taba, no? Macho-macho, parang boxer. Yan na ang karma sa kanya, mga kaibigan. Kasi lumalamon siya ng pera galing sa taxes ng taong bayan na hindi naman siya nagtatrabaho, kumukubra lang siya ng pera. Pagkatapos hindi naman siya nagtatrabaho, karma ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Kita niyo mga kaibigan, ibang klase yung kapangitan ng mukha niya ngayon tsaka yung taba niya. Grabe mga kaibigan, kasi nga makapal ang mukha. Hindi nagre-resign sa pagiging vice-presidente kahit na napakagabundok ng ebidensya, kaya nga siya kaya nga may trial para talagang ma-impeach siya, pero ginawa niya ang lahat, mga kaibigan. Ginamit niya ang kanyang pera, ang kanyang koneksyon, ang kanyang power, ginamit niya para gapangin ang impeachment at mahinto ang trial na wala talagang trial. Ginamit niya yung mga senador na bugok na kanyang mga kakampi. Tingnan niyo mga kaibigan, ang pagkakaiba ni Sara Duterte at ni SMR. Si SMR may delikadesa. Yun, magre-resign na bukas. May delikadesa. Pero si Sara Duterte, walang delikadesa. Makapal ang mukha. Grabe. Hindi masalat sa kakapalan ng mukha si Sara Duterte. Diba? Makapal ang mukha. Ganyan talaga. Kapag Duterte, makapal ang mukha. Diba? So mga kaibigan, may ano naman yan may karma yan. Naniniwala ako. Darating ang kanyang araw, may karma yan. Ang Diyos mismo ang magpapabagsak sa babae na yan. Ang Diyos mismo. Dahil kitang-kita naman natin mga kaibigan na dapat na talaga siya mag-resign as Vice President of the Philippines. Pero pinaninindigan pa rin niya ng Vice Presidente siya. Ang kapal ng mukha. So mga kaibigan, kudos kay Speaker Martin Romualdez. Atin pong kina-congratulate si Speaker Martin Romualdez for the job well done, na napakaganda po ng nagawa niya sa Senado. Napakaganda po ang accomplishment ng ating Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, hindi po matatawaran ang kanyang accomplishment bilang Speaker of the House. Biruin mo mga kaibigan nung siya ang naging sa kanyang speakership mga kaibigan, ay na-totally ban na ang Pogo. Anong nangyari? Si Duterte nasa dahig na dahil yan sa Quadcom. Namulat ang mata ng mga tao, namulat ang mata ng mga Pilipino na ang war on drugs si Duterte ay isang kalokohan, isang cover-up. Maraming nangyari sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, naging totoo ang 20 pesos na bigas. Sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, nalabanan ang mga rice cartel, ang mga rice smuggler, onion cartel, onion smuggler, nalabanan sa panahon niyan lahat ni Speaker Martin Romualdez. At sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, tumaas ang sweldo ng mga army, ng mga kapulisan, ng mga nasa gobyerno, mga kaibigan. At sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay gumanda yung institution ng House of the Representatives. Dahil sa kanyang panahon ay tumaas ang rating ng House of the Representatives, mas mataas kaysa Senado. At sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, dumami yung mga tulong pangkabuhayan para sa mga Pilipino. Nagkaroon ng card, nagkaroon ng AKAP, nagkaroon ng iba-ibang mga tulong sa gobyerno. Sa panahon niya ni Speaker Martin Romualdez, Yan po, ganyan po kagaling ng ating speaker, ganyan po niya sinuportahan si PBBM. Kaya pagkamat nakakalungkot mga kaibigan, pero okay na rin sa atin dahil ito po ang kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez na mag-resign kasi siya po ay may delikadesa at gusto po niya na maging patas ang investigasyon dahil siya po ay naka-ready, handang-handa na
umattend sa lahat ng mga investigasyon. Yan po si Speaker Martin Romualdez. May delikadesa. Alam po niya kasi na wala siyang kasalanan. Hindi katulad kay Sara Duterte na alam niya na makukulong siya, na talagang siya ay makukundik dahil alam niya na talagang marami siyang kasalanan, marami siyang ninakaw dahil siya ay isang kawatan sa pondo ng taong bayan. At napakaraming ebidensya, gabundok na ebidensya ang nakuha sa hearing laban dito kay Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte ay super takot at nanginginig at ginawa niya ang lahat ng kanyang paraan, ginawa niya ang lahat, ginamit niya ang kanyang bilyong-bilyong nanakaw sa gobyerno, sa kanyang confidential funds, ginamit niya para lang manuhol, mga kaibigan, para hindi matuloy ang kanyang trial. Yan po si Sara Duterte. Makapal ang mukha, hindi nagre-resign kahit na dapat na siyang mag-resign. So ibang-iba po si Speaker Martin Romualdez dahil si Speaker Martin Romualdez hanggang sa pinakadulo, hanggang sa pinakahuli, ay ang iniisip pa rin niya ay ang integridad, ang prinsipyo, at ang mamamayang Pilipino. Yan po, kudos, Speaker Martin Romualdez. Mawawala ka man as a Speaker of the House, pero ang iyong legasiya as a Speaker of the House at ang iyong integridad ay patuloy magta-transcends sa lahat ng mga susunod pa ng mga kongreso in the future. Dahil sa iyong galing, sa iyong ipinamalas na talino, at sa iyong fairness, at sa iyong integridad, prinsipyo. Yan po. Kaya hindi makakalimutan, mga kaibigan, ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Samantalang si Sara Duterte naman mananatili sa utak ng mga Pilipino, mananatili sa utak at sa puso ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay isang magnanakaw, kawatan, ninakaw mo ang pera ng bayan. Katulad ko, hirap na hirap sa pagtatrabaho, isang kahig, isang tuka, ninakaw mo, Sara, ang pera namin, ninakaw mo ang taxes namin. Ginisa mo kami sa sarili naming mantika. Isa kang kawatan, magnanakaw ka, Sara Duterte. Magnanakaw. Ang kapal na mukha mo, Sara. Makapal ang mukha mo. Makapal ang mukha mo. Natatawa tuloy ako. Galit na yung mga DDS. Galit na yung mga DDS dito. Nakaka-high blood na. Ano, stress ba kayo sa akin? Stress na sila. Yan, na-stress na kayo, no? Kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha ni Sara Duterte. Super kapal ng mukha ni Sara. No? So mga kaibigan, kudos kay Speaker Martin Romualdez. No? Aalis siya sa Kongreso at gusto niya, mga kaibigan, na humarap sa kahit anong investigasyon na wala siyang power as speaker dahil gusto niya na maging patas ang lahat ng investigasyon. Yan ang speaker namin, maprinsipyo. Hindi katulad ni Sara na nag-i-stick pa rin sa pagiging vice-presidente kahit dapat na siyang lumayas sa pagiging vice-presidente dahil wala naman siyang kwenta. Pinapasahod lang ng taong bayan pero wala namang kwenta. My God. Kung meron man dito dapat na mag-resign, siya dapat ang mag-resign dahil wala siyang kwenta. My God, gabundok ang ebidensya kay Sara Duterte. Pinigilan niya ang impeachment sa pamagitan ng paggamit ng kanyang pera at ng power. Gabundok na ebidensya
kay Sarah. Diba? Mga kaibigan. So, excited na ako